Hello mga idol, magandang araw sa ating lahat. Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat ngayon. Kahit maulan ang panahon, nandito tayo para muli ay magkaroon ng bagong kaalaman o di kaya ay dagdag kaalaman tungkol sa mga halaman sa paligid natin. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang tungkol sa isang halaman na napakapamilyar at napakasikat. Isa ito sa mga halaman na o herbal plant na palagi nating nakikita at naririnig kahit nung mag-aral tayo ng elementarya. Ito ay nasa herbal herbal garden. Ito tayo ngayon nagpapaulan para i-share ko sa inyo. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay ito. Kilala niyo to? Ito ang tinatawag nating sambong. Ano ba siya? Mahalaga to kasi maraming benefit. Sikat ito na pang gamot sa ubo. Di kaya ay minsan ilalaga natin, minsan naman ay ayun, kadalasan nilalaga nga siya. Yung sabi nila sa pasma daw, para mawala yung pangangalay ng mga kamay, yung nerves, ano naman siya, ipahid. Ano yun lang to ipainitan lang to, tapos ipahid. Kasi meron itong mga katas kapag uminit na siya. Pero ito, ano ba talaga ang sambong, mga kaibigan? Napakaraming po talaga niyang benefit. Sa katunayan, isa ito sa nakakabilib na herbal plant kasi halos wala siyang disadvantage sa atin. Kung mayroon man, kunti lang. Ano ba yung isa sa pinaka-highlight sa kanya? Ito po ay napaka-gandang panggamot sa kidney. Hindi natin pag-usapan yung iba. Ito lang. Ano ba siya? Nakakagamot po siya sa kidney. Maliban sa pinapaliit niya yung mga bato na nasa kidney, pinipigilan din niya ang paglaki ng mga ito. At mayroon din siyang tinatawag na diuretic properties na siyang naging dahilan bakit nalilinis niya ang kidney natin kasi naisasama siya sa pag-ihi. Gamot din po ito sa tinatawag na edema. Yung edema, mga kaibigan, yan yung tinatawag sa Tagalog na manas. Yung para bang tumataba tayo pero yung parang tubig naman yung laman ng natin. Minsan sa paa, yung ibang parte ng katawan. Dahil yung part ng katawan natin na iba ay nagre-retain ng fluid. Pero pag ang sambong ay gagamitin natin, nakakagaling siya ng manas o edema. Ano pa ba ang nito? Ito din ay gamot talaga sa ubo. Kasi mayroon itong property na nakakatanggal ng plema. At sa mataas na lagnat, gamot din po ito. Kasi menthol siya. Mayroon siyang properties na nakapagpapababa ng temperature ng katawan natin. So yun, ang paggamit ng gabon o sambong ay minsan ay ipapahid siya, ilagay siya sa apoy. Pero yung kadalasan pinapakuluan ito, mga kaibigan, o tinatawag nating decoction. At yun, iinumin yung tubig na yon kahit 3 to 4 glasses 4 times a day ang pag-inom. Nagagagamot siya ng kidney stones, natatanggal niya yung manas at yung ubo, kung may mga ubo, natatanggal din ito. Napakahalaga po ng sambong, mga kaibigan. Meron din po itong mabibili sa pharmacy ng mga capsule na kasi approved na po ito ng DOH na gamitin. At wala siyang gaanong side effects or harmful effects sa atin. Kasi kung mayroon man, yun lang sa mga taong allergic sa ragweed, yung parang kapamilya nito na damo. At wala siyang gaanong masamang epekto sa katawan natin. Pero kapag pregnant o may
mga buntis, mag-ingat-ingat lang din. At mas mabuting magkumonsulta muna sa doktor kung gagamit kayo ng sambong, kung gaano karami ang pwede nyong inumin na sambong. So, yun lang muna sa ngayon. At least, siguro nakashare ako sa inyo ng kunting kaalaman tungkol sa sambong. Ulitin ko, napakahalaga nito para sa kidney. Inumin nito, ilaga nyo, inumin nyo yung tubig na yon. Yun, nakakagamot siya sa kidney stones. Tinatanggal niya, pinapaliit na yung mga kidney stones at pinipigilan yung pagdami or paglaki nun. Sa ubo, nakakagamot din ito. At yun, sa lagnat din, nakakagamot din. Maraming salamat mga idol, mga kaibigan. Sana paki-follow ng aking Facebook account at sama-sama tayong magsuri muli sa mga iba pang halaman na ating pag-uusapan. Magandang araw sa ating lahat. God bless.